words of mercy. Doon sa tinuod na tinugdan sa kaluoy. Gusto niya sa ito ang Kristohanon, labi na kung desperado ka sa pinagmuli, nagpapiluoy ka. Labi na kung desperado ka sa buang panalabi, nagpapiluoy ka. Sa itong kailan na makahulang. Magulang sa nagpapautang, magulang sa silingan, magulang sa amigo o amigang na nagpapautang, pinali, isang wala kayo nagpapautang. Ito ha, kung desperado ka sa ato ang panglawas na ito, may doon natin mga balatian, instead na mag-pray ka sa Ginoo, nagpapakinuin ka sa doktor. Na Lord, luwasa ang ako ang anak, tabang buhatang tanan para maulihan. Ay nakalimot ka sa pagduon, sa tinuod na tinugdan sa kaluoy. Tinugdaman nato ang Ginoo, usa ka Ginoo nga maluluyon. Tama? Ang Ginoo nato maluluyon. Tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang nagkumba kanimo, ipadala ang iyang putong anak ng Moses sa Kristo dinhi sa kalibutan, ang pagluwas kanimo kadako kana ang tanan. Now, if we desperately needs mercy, kung sa ibahan nimo, kung desperado ka na, anak kinahanglan o kaluoy, una nimo buhaton, cry out to Jesus. Hilak o paayo, pero ka cry out, hilak o paayo. Diha, kang Jesucristo kung gusto ka kaluoy. In Matthew chapter 15:22, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, abidol kaniya uping, ang abihila ko tayo, ino sa Ginoo, anak ni David, son of David, have mercy on me. Kaluoy ako. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Ang akong anak na demonyohan kung grabe nga pag-antos karon kanyang masinatian. Saan na kita tao din na demon-possessed? Wala pa ako tao. At sa mismo, bukang, nagpulgong, umasin, ramagaman, ilo na. Sa lintan sa una, sa may sa may limaw, sa may sama, may estudyante, may mga youth from Jordan na murag demonyohan. Kaya nakita man siya, tulog siya magpapalis, tulog siya magpapalis. Isa, ano siya makita? Nagawa sa nag-green sa pilahan. Kita daw niya naman mo kumli. Pag every time na mo pakita, ang katunduhan mo, butyabaw. Kung usap ang ilahan, ba? Ilaw. Sinanglawas nila, ilang, sabi, kamata ko, nagtumay dito ay may pwede sila sa pag-irat ng mga pastor. Pero, may pinalak ang nagsunod sa Rome. Ang kadaghanan doon, hindi sunod. May mga pastor na huwag ganyan sunod. Kaya naman, makikaway ka sa demonyo. O kung hindi mo mapili ang demonyo, kasi sa imo ang bagin. Ang demonyo, kailan sa imo nga. Example, pastor, ato ko sa nalimonyohan. Kung puno ko sa malang espiritu, kung tinungon ko nga lakad sa Ginoo, paano ka sa kuha? Kailan na siya? Ayaw ng demonyo nga. Tama! Abukod ka niya, hindi ka paduulod. Ayaw duulod sa kuha. Pero kung alanganin ka, kung ka, hindi ka tinutan na yun ng Kristohanon, muduol ka ito, kabakan ka. Kabakan ka yun, kailan ko din mo eh. Kailan, di mo niya sa imo. Nagpamilig na ita dito sa may, apa to? White beach pa na sa may, white beach na sa may, nanay. Naisapa kayo? Ilimuka ko na yung dudong, ang mundi, ulang ni Hanang dito. Nay na, dinudyungan, nagilimong pusis mo ka. Patay, lumang ang mga gilimong pusis to. Mga nagiling na ulilit. Ha? Apa to, nagilimong pusis? Natuloy na yung puro kung sa kakakilom o makulangan kilin mo makarugog. Labot ang pulis, iikuha siya. Pwede na ito, pinagawa ang gilumunyohan. Para sa panawang pangalan, para sa tawag sa ito, ang bulukay ito. Siyempre, ito pangalibag ka.
Ikaw, magbuntis ka. Naging na. Ikaw, magbuntis ka sa bulan. Okay. So, kini mo ba, tinuod din iyahang na sinatihan. Na ang iyahang anak na demonyuhan o grabe mapag-antos. Kaya kung sunod sa imuhang demonyo, masinati nino ang grabe na suffering. May isang kapastor, nag-share sa sabuha, may isang kababae na usang panalaki na nademonyuhan o pinanak ang mga panahon. Yan to sa ituha, o gini na bata, mutyabaw, buhila, bulugnot. O niya, bisan kung saan, tapos bulugnot yun siya, ang mga kamon, mga samad na sa pisig, sa ikot, ang iyang tiin, mga samad na, ang iyang mga lawas niya, may buwan ng mga kanto, kay, grabe din yung bulugnot kay kinimonyohan siya. So tingali ang anak sa babae. Katuwag kinakita niya, naluoy siya sa maong sitwasyon siyang anak na grabe ang pag-antos tungod sa kinuha sa maong demonyo na isunod siya. Desperado siya na miyaadto kay Jesus Christ. Nakita siya ang Yesu Cristo o nagpakitabang mga nakalihan. Grabe. Kunin mo ang hulagway ang maong babae. Makita ninyo sa kababae na grabing hila. Kunya, may luhod yun sa tubangan ni Jesus Christ. Actually, ipalibaran niya siya. The first attempt sa mga babae, sa mga kanay, woman, na may sulod dito sa libutangan ni Jesus Christ, may hilak siya o bingon siya sa anong tibe. Anak ni David, Ginoo, anak ni David, kaluigi ako. Kaya nga ako, anak, nademonyuhan o grabe ang iyang pag-antos. Pero di baliwala kinisa ni Jesus Christ. Isnab niya, that's why binuol kaniya ang disipulo. Niya umingon na, my Lord, Ginoo, magtutudlo, papangawakan na lang siya. Kasi magsili siya gila. Wala magkakita sa yan disipulo nga. Bakit mo na tabangan ni Jesus Christ ako matutulog? Ako na lang, pag-ulit na, pauli ko na lang para ginamon sila mo. So kasi ito kami Jesus Christ, ngayon niya I was sent only to the lordship of Israel. Ipadala lang po para lang ito mga nakawala, mga karnero sa Israel. Pero sa mga nagsulot siya, bisulod na ito ng babae, ito nga. And this time, siya dito. Binuhos siya sa tubangan ni Jesus, bigyabaw, bigyan sa Lord, help me. Although naghatag si Jesus Christ o sambingay, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Tingnan ang woman yung ulit, yes Lord, pinuod na siya. But even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Pero sa ibang ni Jesus Christ, ingon niya, woman, you have great faith. Your request is granted. Kung nakakay panginahanglan o iksoon, cry out to Jesus. Kung pray ka sa Ginoo, pray na tinunanay. Dili itong pray na wala ka nagalako na tubagol ka sa imong pag-ampo. Diba na prayer kay nanak? Prayer na. Pagkalanganin kita nga, pinapulog ka. Pray ka sa Ginoo, Lord. Tabangin ko, Lord, na ayaw ko sa kabalamihan. And then, wala na, okay na. And then, orang okay na po sa imo. Luyo sa imo muna, okay na sa imo. Alam dito tabangan. Ano ba ka na? Balik ko, ipunaw na, kailangan kag-option, pagkantambal, nagtumang-hospital. Say, last option pa kayo nato ang Ginoo. Pag masakit ka, sa iyo sarili mo na ito. Labal itong ulo. Kita ka sa ito ang pangangay-tambal. Parang medicine na kuwan. Kita tambal, kita paracetamol. Sakit ang diyan, kita kung kining diet na, siguro ko sabay tambal sakit sa diyan. And then, di ko rin pagyan ka, napamulyan. Ano, pari, muna kumain lagi. Ang siguro ko, hospital, pa-check ko lang. Then pag-iwan sa doktor, wala na aking sakit, dali, may sakit. Balik tambal, balik ang tambal. And then, doon ang doktor tingali nga, di pa rin maayon, balik ka kay admit ka. Pero pag di maayon, di ka sa hospital, di na pa-admit. And then kay, parang, mamayaw-yayo. Dito na, last option, dito na. Dito na ni Ampo si Ginoo. Alanganin mo yan. Tanaw walang kinaya nato. Kanunay, last option na Ginoo. Pero look at this moment. Tungkol sa iyahang grabe nga kadesperado. Tungkol sa nakita niya ang sitwasyon, nahimbang sa iyang anak, nityapaw siya. Nihilak sa kay Jesus Christ. Nagpakitabang siya. Lisa nang gibalibaran siya. Wala gid siya mo surrender. Wala gid siya mo
desperado ka, gusto kita, nga tumagunta sa Ginoo sa itong pag-ampo, ayaw surrender, ayaw hulog, ipakita na ikaw tinunanay sa inuhang itangayo na sa Ginoo. Dili kay pag-ingon na brad, ano ni kayo ay, hindi na siguro, yan na sa Ginoo tanan. Ang woman, grabe ka desperado, nga nagpakitabang niya sa Ginoo. Yun na gilunhan ang Ginoo, gihilakan din niya. Inaana ang tao nga tinun-anay nga nagpakitabang sa Ginoo. Tinun-anay sa iyahang giampo niya sa Ginoo. So that's why sa diha nga mag-pray na sa Ginoo, ipakita nato nga tinun-anay ta sa pagkipangayo sa Ginoo. Ingon ang Matthew chapter 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Si Jesus Christ na mismo nag-invite kanino igsoon na kinahanglan ikaw mudol kaniya, mudol kita tanan nga tanan nga ikapuyan o gibukatan sa atuang gipasaan kay papahulayan kita niya. Igsoon pa ikaw namay nakapabukat sa imuha karon ng mga panahon. Kung naabay problema ka ang gidala karon panahon na, o sabat ang mga ulos kinabuhi kayong gidala karon sa kinabuhi, either problema sa panalapi, panglawas, problema ba dahil sa relasyon sa sulod sa inyong palimalay, relasyon sa mga kaigalaan o kasilinganan, o labo sa tanan kung naamo kay problema sa inyong espirituhanong kinabuhi, doon kung idool na kay Jesus Christ. Idool, idangok na ito kaniya, ihilak na ito kaniya, kaya siya andang ang papahulay kaniya. Papahulay yung kaniya, pinahagi sa pagtabang niya kaniya. Ikaluha, be optimistic and never give up. Ang woman, grabe niya ka-optimistic. Kita siguro, pagbalibaran ka, sabi ako ginoon, haluyan ka, yan. Yaw-yaw ka, yun ka nga. Grabe. Hindi man lang makatabak. But this woman, she is very optimistic and she never give up. Kaya kung ikaw siguro rin siya, pag-ingon na di mo sa Ginoo nga Lord, saan ang David, nabangi ako, kaya ako anak, grabe, o napag-antos kaya hindi mo niwan. Yan, nakita din mo yung isundan na, kumalay, imik, pero kumalay, tubak, pero kumalay, pero kumalay na tubak, siguro rin ka nga. Rin na lang po, okay, wala kang pulihin, entertain, so uli na lang ka. But this woman, grabe niya kang positibo. Wala rin siya mag-iba. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged, send her away, for she keeps crying out after us. Nagsunod-sunod kini ng woman. Wala yun sa mga disipulo na ipapauli ang lahat na. Kaya nagsige siya, kailangan na sunod-sunod ka na ito. Can you imagine? Ang usa pa, babae na gibalibaran, naghilak, nagibalibaran. Pero wakil po undang, nagsusunod isa. Pag ikaw to, ay ganun ka. Makalos ako sa iyong mga tuhod. Ano sa lugar? Saan ka yan? Ilang ka po. Kwarta. Ito na nakastig na ito eh. Nabaho ka. The only way na makatrabaho ka, kaya makahinang magpapasahing, kaya di ka trabaho, wala kayo papasahing. So, dinuon ka sa katao, kung pagtuon mo makahinang ka, ibalibaran ka. Pigilang nakaulit ka pahirma. Sa may mong ingon. Bantay ang ako mong ako'y makaluwag-luwag. Lumgan mo, kay balusan din mo. Kung siya mag-inahang na sunod, dinagigin mo siya pag-inahang. Di mo siya pag-inahang. But this woman, she is very positive, very optimistic, and she never give up. Wala kayo siya niundang. And Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ingnan pagin siya, anak. Nadilig pumugawang ni mo kay ipadala ako para sa mga nawawala mga Israelites. Dili para sa mga pagano, dili para sa mga tribo, dili para sa mga Israelites. Pero, inunan pa si Jesus, si woman, binuhod na po siya kay Jesus. Binuhod na siya this time. Binuhod na siya. Hindi na niya word, healthy. Abangin po ito. Ayon sa ka-istorya, ay tungkol sa ayon sa kaparapol, ay tungkol sa persistent widow. Talaga ikaw, wala mong tayo or talaga. Optimistic niya po. Persistent na widow. Wala'y bana. Ikaw
Jesus. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and hope and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in the town that kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Simple kayo. Ang isulti ni Jesus sa usan pa, sa iyang na simpulo, may tungod ining parabol, ining nasang binay. May tungod sa usang maghukom, na walay kalungoy sa tao. Usa ka maghukom, na diin gitawag, na walay kahatlok sa Ginoo, o walay kalungoy sa tao. Pinoon, ang usang ka window, ito kanila, o mi nangayong pakitawag, ito niya maghukom, tabangin ko, kaya ako idaw-daw sa akong kaaway. Ang maong maghukom, ang maong judge, mutabang siya sa babae, dili tungod kay ay kahadlok sa Ginoo, may kaluoy sa tao. Kundi tabangan niya ang maong woman. Kay tungod kay sige balik-balik sa iyaha. Ingon niya kay basit mo niya iyang mga takimon. So ingon ang Ginoo, kung ang tanawa kini nga example sa maghukom. Mutabang siya tungod kay kanunay sa inyong ihasol sa maong window. How much more ang Ginoo? So kung natin pangayoon sa Ginoo, ayaw surrender. Ayaw dayon o give up. Ayaw dayon o hulog. Ayaw dayon o kawala o paglaong kung doon na kayo pangayoon sa Ginoo. Kung nag-pray ka o kaayo ka sa iyong sakit, ayaw hulog hangtod na maayo ka. Dili kay, kung ano mong apo karon, wala na. Wala yung sunod. Wala kayo mo. Wala talaga ka. Lumabumba sa Ginoo. Ayaw mo hulog. Kung nagproblema ka sa iyong panalaki, ayaw mo hulog hangtod na dili nga i-grant sa Ginoo na nga panalaki ay mong ikinahanglan. Isa may nag-pray, rita, makapatol, mas kaugalingon na balay. Kung nag-pray ka sa Ginoo, makapatol ka kaugalingon na balay, ayaw mo hulog hangtod na i-grant ka na sa Ginoo sa iyong bahalag kung sa kadugay, basta ayaw mong hulog sa imuhang ipangayo niya sa Ginoo. Kaya bisan galing ang judge na walay kaluoy sa Ginoo, walay kahadlok sa Ginoo, walay kaluoy sa tao, iyang i-grant ang request sa mga kabyuda nga babae. Dili tungod kay naluoy siya, kundi tungod kay kanunay siyang ginahasol niini na i-grant sa iya ang justice na iyang ipangayo patok sa iyang away. So i-grant sa mga justice o sa mga judge, dili tungod kay naluoy siya, pantungod kay giyasulan na siya kay ikinhunda ng mga kabyuda. The same good na sa atong Ginoo. Ayaw kong hunong hangtod na dili i-grant sa Ginoo ang imuhang request. That's why be optimistic and never give up diha sa imuhang pagpangamuyo diha sa Ginoo, sa imuhang ipangayo diha sa Ginoo. Ikatulo, be mature in our faith. Dapat ang imuhang pagtuo kay hangtong na pagpahamtong sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Now, to be mature Christians, we first need to learn how to be humble ourselves before God. Una kay pangayoon diha sa Ginoo, just be humble. Dili kay una kay pangayoon sa Ginoo, mura pag ipasdan mo nimo. Ikaw Ginoo, dili kay ana, wala mo siya kung ano. Dili ana, dapat be humble at aron ka to grow, mulig-on, mahimong hangtong diha sa imong pagtuo diha sa Ginoo. So, ang sikreto ni kinahanglan ka pag ka magpaubos sa imong pagalingon, patubangan sa Ginoo, just like sa ibuhat sa woman. Siguro kining nga woman,
Kung ikaw na siguro, kasi may mag-ikaw rin yung ito. May mag-ikaw rin mananambal. At wala kong lain doktor, kaya namamubos ko nito. Natabangan ko nito. Dala siya na reason, nagpakita ng diling ka makbul na tao. Kasi kung nakay pangayon niya sa Ginoo, di lang ka optimistic, kundi dapat ipakita nimo na ikaw mature na sa imuhang pagtuo niya sa Ginoo. Pinaagi sa pagpaubos sa imuhang kagalingon niya sa Ginoo. That's the sign na ikaw mature na sa imong faith sa Ginoo kung kabalo ka na ang magpaubos sa Ginoo. Ayaw ipakita na napakailangan na ito. Alam ito, doon ka sa Ginoo nga, wala na kailangan option. Wala na kailangan pa nga manukulan, gawas na lang sa Ginoo. Just be humble, doon ka sa Ginoo. Ang Matthew 26, inugaling niya nila, it is not right to take children's bread and lose it to the dogs. Yes, it is Lord, she said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. So on, miracles will only be manifested if we have matured faith. Gusto kang miracle? Gusto kang milagros? I believe each and every one of us na kinahanglan ng miracle. Miracle siguro kay problema ka sa ibang panalapit naman. Siguro gusto kang miracle, kailangan sakit na grabe na tunanin na kinahanglan. O kaya gusto kang miracle kay dili tayo yung relationship diya sa balay. Basta napay reconciliation na ito. O tingali, gusto kang miracle kay kanang grabe na ang unos ng takot sa ibuha at kami na yung makaya ng kanang be mature. Yes. Pagtubo diya sa inyo. Because miracles will only be manifested if we have matured faith. Mapadayag lang ang milagro kung aduna kay ligton na pagtuo diha sa Ginoo. So on, ikaw ni Jesus Christ, kung aduna kay pagtuo bisan sama kagamay sa iso sa mustasa, makahimo ka sa pagbandlo sa bukid, mamubalgin dito sa langit ng lugar. Can you imagine? Mauna siya may tabong kung mature na ka sa imong pagtuo sa Ginoo. Dili ka basta-basta ma-discourage, dili ka basta-basta maluya, dili ka basta-basta mo down, mo bangon yun ka. Naisuon, doon ka lang yun na mo bakit ang kaluya. Kaluya, spiritually. Mapugnaw ka usahay, normal lang kita siya. Pero dili normal, kung ikaw dili ka lahutay, kung dili ka kapadayon, kung dili ka kadaog, may imong magpadaogon sa mga pagsulay na imong gibati. Kaya kung ikaw basta-basta na lang mong give up, yan sa mga pagsulay na miabot sa mga kinabuhi, immature mo ka. Pagkakabay sa imong pagtuo, pagkahuya sa imong pagtuo. Tanawa si Jesus Christ, katong itabok sila dito sa lanaw, kakita na kung mga disipulo, natulog si Jesus Christ dito sa may sulod na bangin, dito sa gilid na bangin sa ila sa kayan. And then, kinigyan mga disipulo, sila karon ang nag-maniho sa maong sakayan. And then, isang tangatunga sila dito sa tunga-tunga sa maong lanaw. Pusok na hangin, minabot, hugdag ko ng mga balon, mihabak na ito kanila. And then, ang mga disipulo karon nataranta. Nataranta sila kay Basin, malunod sila. Sabi na kasakay dito sa kayan. Ambot. Na-bars lang no. Pero ka lang bangka. Wala sa kaya pangkot. Lalo na. Pero dako ito lang. Kailangan mo masakay ito. Pero ka sa kaya bangka. Dari yan. Kung hadlo kang dagat, kung hadlo kang sakay bangka. Ano man? Ikan sa tubig. Padulong sa anara ang clearance. Dagat na eh. Yan ko rin ang bangka. Na distansya kita sa tubig. Kakay lang, di ka rin sa full tubig. Nag-test ko sa kaya nasa una, sa diyang bulit pa sa una, dalaw rin. At ako kag masulod ng tubig. Kakay kay clearance. O, basta kung balon niya, ang kapulang tubig, balon rin. Kinaani karon ang naitabon niya itong sakayan na kauban ni si Jesus Christ. Sa diya nga, nabiabot ang dakong balon o pusog na hangin na taranta mga disipulo. Sila karon nagkabalanaw, mingon
maunlod na. Maunlod na po kawa. So, gipukaw nila si Jesus Christ. Hinggan nila, tutulog, tawag. So, ano ba? Luwas sa mi. Kay bakit malunod na? Ibangon si Jesus Christ, o imanduhan niya ang tubig, o ang hangin pa niyang ihulog. Yun ang mga nasa kulong, istingahan sila sa isang pinitawanan ka. Isang hangin, ang tubig, panginaw mo siya. Babagal si Jesus Christ. Saka mo, pagkagamay sa inyong pagtuo, usahay inanad ka. Pag-abot sa mga unos, pag-abot sa mga pagsulay, sa kinabuhi, pagkagamay sa atong pagtuo sa Ginoo. Murag kulang tao kumpiyansa na kaya buhaton sa Ginoo. Can you imagine? Kini ng mga disipulo, nagsakay sila sa sakayan, kauban nila si Jesus Christ. Pero ano, libatin man sila tahalo. Kung di mong sabihin, tigil ko malunod itong sakayan. Kaya nga naman, naami yung Ginoo dito magsakay. Ha? Imo ko ulit na kito kasi malunod ng sakayan. Oo, malunod lang ba ka? Pero kung imong saktuan, ligyan ito malunod itong sakayan, kay tuwa si Jesus ng tuwa. Nagsakay, kung saan mo pag-unod na sakayan, nakauman mo si Jesus. Kita, ang Kristohanon, immature pa ka. Ay, mga panahon, grabe na ito kay immature. Kaya naman, kabalo ka, na naa si Jesus sa ibang kinabuhi. Kabalo ka, na may pagtungo ka sa Ginoo. Pero pag-abot sa mga pagsulay, dahil kalimutan mo, na naaaday kay Ginoo. Dahil kalimutan mo, na naaaday kay Diyos. Kaya pag-abot sa mga pagsulay, imbis na pakitabang ka sa Ginoo, madaong ka karon sa imuhang emosyon. Sa kinsa na lang ka, bisang asa na lang ka mo. Nakamo kay Ginoo. Mura kang katong disipulo na nahadlong na malunod ang bangka na naman si Jesus dito lang sakay. Hindi ta dapat malisang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya naaamay Ginoo ang atong kinabuhi. Kung tinuod ka ang Kristohanon, kung tinuod ka may pagtuo sa Ginoo, hindi ka dapat malisang, hindi ka amay na malisang sa mga pagsulay. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ang pagsulay itugod sa Ginoo. Aron unsa? Aron ka mahimong malaktayon. Aron ka mahimong mutubo, mulingkod sa iyong pagtuo diha sa Ginoo. Iyong matured faith can move mountains and faith can move the hands of God. Tanawa na? Ang adunay matured na pagtuo, hingkod na pagtuo, makahimo sa pagbalhin ang bukira. Kung ang pagtuo, makahimo sa pagpalihok sa kabot sa Ginoo. Nga nagpulong sa Ginoo. Napakasalayo, ano din ka maabot sa kabot sa Ginoo? Ang faith dito, ang lingkod ni mga faith, ay makapalihok sa kabot sa Ginoo. Now, expect for answer or miracle from the Lord Jesus. When we pray, when we ask the Lord for help, dapat kauman din mo matabangan kanya. Hindi kayo mula lang, okay lang sa limo, hindi kayo matabangan. Expect for the answer or miracle from the Lord Jesus. Matthew 15:28 says, "Ingon, that Jesus said to her, Woman, you have great faith, your request is granted." Anong nag-grant pa ng request sa mga woman? Kaya optimistic man siya. Kaya wala man siya mag-give up. Kaya doon naman siya ikingkod na pagtuko. O nang grant sa Ginoo ang iyang request. Kaya naglaong po siya, nakabangan niyo siya sa Ginoo. Nabisang kung pagano siya, tumpakon siya sa Ginoo. Tanawa, your request is granted and her daughter was healed at that moment. Kasi nakapaayo sa yung anak na namigong iman, ang faith sa uman, ang pagtuto sa mga kalinaman, na maluwas ang iyang anak, ang babae, ilan sa pag-ulikon kaniya sa demonyo pag-akas. Gamit ako ang tanan sa pagtindog, prior conclusion. And after this, nag-agay kita sa pag-pag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 p
ikaw, anong na may mga naisansin natin karon? Nagkinahanglan ka kalungay. Ako, ikaw hagikon, namuluon ka sa tinuot nga o tinugdan sa kalungay.
Kung ikaw nang bulukol nito kanina, you should cry out to Him. You should cry out to Jesus. Ihilak na kay Jesus Christ. Ihilak na siya. And then be optimistic. Never give up. Never give up. And be mature in your faith. And speak for answer, miracle from the Lord Jesus Christ. Igsoon, when challenges arise, don't give up. Kung babot man ang mga unos sa inyong kinabuhi, igsoon, ayaw mong puno. Ayaw mong surrender. Kaya pulo si Ginoo ingon sa James chapter 1 verse 4. Let perseverance finish its work so that you will be mature and complete and not lacking anything. Kung babot kanimo pagsulay, don't give up. Inoon paglabutay kung kumana ang inuhang pangamuyo bless ang Ginoo. Karon ang inuhang pagtuo ang inuhang lingkod. Let us pray. Ang mga namang kalangiton, salamat sa inyong musay, parang kanamang takna sa pagkatagon. Thank you Lord for reminding us once again, kaya sa inyong tulong, inagis ng tulong, na dapat kami minukol din niya kanino. Ikaw man minukol di ay kinugdan, minukol na kalukoy, minukol na mo ang pinahagdan. Lord, continue to bless us this morning, especially as we partake sa mukhang especially dito sa communion na sa ulan. Prepare us, prepare each and every one of us. Huwag inasahin natin yan ang mga